ka pa. Yeah. Ayaw mo palang mag-judge sa impeachment. Ang maganda siguro gawin ng Senate President, magpatawag na po siya ng kahit caucus man lamang. Isang tabi ang kampanya. Priority ang impeachment. Kahit merong legislative business, priority si impeachment. Ibinunyag ni dating Senate President Vicente Sotto Dre na may 4 hanggang 5 senador ang gustong simulan na ang proseso ng impeachment trial laban kay Vice President Sara Duterte. I'd say easily about 4 or 5 of them. I will not name them, no. 4 or 5 of them, and according to at least 2 of them, the others feel the same way. Pahayag ni Sotto sa isang press conference nang tanungin ng mga mamahayag. Pabor din si Sotto na magkaroon ng caucus ang mga senador upang pag-usapan kung paano tatalakayin ang impeachment laban kay VP Sara. Binigyang diin naman ni Lacson na bagamat nakasaad sa konstitusyon ang forthwith o agarang pagkilos ng Senado sa inihain sa kanilang impeachment complaint ay talagang tatawid ito sa 20th Congress na hindi maaaring tapusin ang pagdinig sa loob lamang ng 1 linggo dahil lalabas itong kangaroo court. Whether we like it or not, talagang mag-crossover yan sa 20th Congress. Maski nag-start sila noong pagka-receive nila, nag-constitute sila at nagsimula silang mag-craft o mag-amend ng rules o kaya mag-constitute, saad ni Lacson. Aabot at aabot kasi yung due process natin dapat sundin. Presentation pa lang ng mga witnesses at sa evidence ng prosecution, medyo matagal na yon. Hindi naman pwedeng tapusin ng 1 linggo. Dahil kangaroo court naman ang labas nun. Dagdag pa niya. Yung forthwith kasi, ibig sabihin nun bilisan, without any delay. Yun ang aming conclusion. So, ibig sabihin kumilos kayo agad. Lahat naman kami nanumpa na ng oath of office na susundin namin ang mga utos na nasa konstitusyon. Kung yan ang tamang pagbasa ng konstitusyon, dapat kumilos kami ng mas mabilis sa pinaplanong kilos. Pero according to Senate President Escudero, parang hindi siya magpapapressure, hindi daw mamadaliin dahil mag-iingat sila na tama yung proseso para walang maging bala ang Office of the Vice President na ma-question ang mga magiging hakbangin noon ng Senate. Meron tayong matibay na legal basis, ang Constitution plus ang Senate rules mismo. Pwedeng magtawag ang Senado ng special session ng Senado. So, si SP Cheese ang pwedeng mag-initiate na magkaroon ng special session ng Senate. Correct. Patawagin niya kami. Kung nagsenador ka pa, ayaw mo palang mag-judge sa impeachment. Ang maganda siguro gawin ng Senate President, magpatawag na po siya ng kahit caucus man lamang. Isang tabi ang kampanya. Priority ang impeachment. Kahit merong legislative business, priority si impeachment. Sirang-sira ang meaning ng forthwith. Kailan dapat mag-start yung impeachment trial? Sana March. Dapat na mag-convene ang Senado bilang impeachment court sa susunod na buwan para masimulan ang paglilitis laban kay Vice President Sara Duterte. Itong binigyan diin ni Senate Minority Leader Coco Pimentel sa gitna ng paninindigan ni Senate President Francis Chis Escudero na sa Hulyo idaraos ang impeachment trial laban sa Vice Presidente. Sa pulong balitaan, naniniwala si Pimentel na handa naman na si Escudero dahil pinareview na nito ang rules para sa impeachment proceedings. Sana March. March na kasi medyo prepared naman si SP na, pinareview na niya rules, so madali naman yung pagka court is now in session, mag-oath kami, we approve we reaffirm the existing rules para lang wala nang issue na kung valid siya o hindi. Kung may proposed amendments, kilusan na namin. And then padala na ng i-authorize na namin ng Senate President to send summons to the impeached official para umandar na yung 10 days. Sayang din yun. I use the word trial lang medyo generic yung paggamit ko ng trial. Ibig sabihin the entire process. Hindi pa siguro mauupo yung witness sa witness stand. Basta nag-umpisa na yung trial. In the sense na pasagutin mo na si impeached official, pasagutin mo tapos ipa-respond mo si prosecutors. Yan po yung timeline niyo. Kasi
para walang question nga dun sa subsequent steps, dapat convened na kami as a court. Hihilingin naman ng Senador kay Escudero na magpatawag ng All-Senator Caucus para mapag-usapan ng impeachment trial laban kay VP Sara. Susulatan niya rin si Escudero para ipaliwanag at tukuyin na batay sa constitutional provision at sa rules of impeachment ay hindi kailangan nakasesyon ng Senado bilang legislative body para makakilos sa impeachment. Dahil dito, maaari naman anyang manguna si Escudero sa pagpapatawag ng special session, lalo na kung may clamor sa mga senador para aksyonan agad ang impeachment case laban kay Duterte. Maganda sigurong gawin ng Senate President, magpatawag na po siya ng kahit caucus man lamang. If you were Senate President now, is that what you would have done? Yeah, mag-caucus muna. It's not the official meeting of the Senate as a court. But caucus muna. Dapat, kasi naghiwalay na nung last day. Even before nag-adjourn, baka nga nangampanya na yung mga re-electionists. Wala na sila rito sa building. Ito nga conclusion namin. So, meron din po tayong matibay na legal basis kung kilusan na ng Senate ang impeachment complaint or ang articles of impeachment. Meron tayong matibay na legal basis. Ang legal basis natin, ang Constitution plus ang Senate rules mismo. Tinignan namin pareho eh. Hindi namin nakuha ang impresyon na kailangan nakasession ang Senado as a legislative body. Pero nakasession ang Senado. So pwedeng magtawag ang Senado ng special session ng Senado. Hindi po ito yung special session na kailangan tawagin ng Presidente kasi pati House of Representatives aabalahin natin. Hindi naman sila kailangan abalahin na eh. Tapos na yung kanilang pag-overtime sa nung kinilusan na nila yung articles of impeachment. Ginampanan na nila yung kanilang tungkulin sa Constitution, nag-overtime na sila doon. So, ang tinitignan ngayon nila, ang Senado, kayo naman na mag-overtime kasi kayo na yung korte. Ganun po yun. So, pwedeng mag-session ang Senate on its own? On its own, because there is no other way na makakomply tayo sa sinabi ng Constitution na kilusan agad, forthwith. Pero kailangan pa po ba yun na Malacanang magpatawag o initiative na yun mismo ng Senate leadership? Hindi na nga. Kasi kung, Senate leadership initiative na lang. Inisip ko na obligasyon ito ng Senado. Tapos sasabihin namin na hindi namin magampanan ang aming obligasyon kasi hawak ng isang tao yung bola. Kailangan siya magtawag ng special session. Hindi. Paano naging obligasyon ng Senado yun na hindi pala namin magampanan ng sarili namin kasi naka-contingent pala siya sa kilos ng isang tao na labas sa Senado, so the President. So, I think that's the wrong interpretation. Dapat kaya kumilos ang Senado para gampanan niya ang kanyang obligasyon. Sa Senado lang, hindi ka kailangang magdepende sa labas ng Senado. So, si SP Chis ang pwedeng mag-initiate na magkaroon ng special session ng Senate? Correct. Patawagin niya kami. Pero, siyempre gagawin niya ng Senate President kung may clamor din sa mga senador. So, dahan-dahan, si Senator Risa Ontiveros nag-message na sa akin, sang-ayon siya sa aking posisyon. May nag-interview sa akin kanina, binanggit daw na even si majority leader, pero wala akong personal knowledge doon. So dahan-dahan, nagiging 3 na kami. So pagdating na niya sa 10, sa 12, that should be sufficient pressure on the Senate President already. Kaya lang yun ang tanong, sir, dahil marami re-electionists, magkakampanya, busy sa campaign. Do you think dadami yung sasama sa inyo na mananawagan kay SP na magkaroon ng Senate session? Dapat siguro mayroon silang maramdaman na pressure sa taong bayan na ito ang tamang pagbasa sa Constitution. Hindi ito dahil sa gusto mong i-convict o gusto mong i-acquit, immaterial yun. Wag natin ipag-usapan yun. Pero yung tamang pagbasa lamang ng utos ng Constitution. Okay, RG, and then Mav, and then Amor. Sir, madalas sabihin, we've been discussing and everybody's been discussing legalities all this time ever since the impeachment first came out and the rules. But there's a tendency to forget that impeachment is essentially a political exercise. So, let me ask, ano ba talaga ang mood dito sa Senado ng mga kasamahan ninyo pagdating sa impeachment? Kasi kung nasa mood sila for an impeachment, madali namang, there can be as many interpretations of the law as there are lawyers.
So pwede naman din nilang ginawa 'yon on the last day kung talagang gusto nila ng impeachment. So what is the mood? Is there any appetite in the Senate for an impeachment? Ako kasi hindi ako nakatingin sa mood eh. Nakatingin ako sa obligation eh. How you understand the Constitution. And yun ang sinabi ng Constitution. Nagsenador ka pa. Yeah. Ayaw mo palang mag-judge sa impeachment. Yeah, but do you... Kasama na yun sa job description mo. Noong umpisa pa. But Pag-file mo ng certificate of candidacy, dapat alam mo na yun. But that's just you, sir. Yung mga kasamahan mo ba, do they share your view? Hindi ko na yun, that's not my problem anymore. But that is what I believe should be the standard demanded by the people of senators. Ganun yun eh. Ganun yun eh. Tapos actually, although sinasabi natin na impeachment is a political process, pinag-isipan ko na rin actually sa dulo. At the end of the day, when you make your decision, then it is real. Ganun. So, Pero hindi ba, sir, correct me if I'm wrong, there is jurisprudence na kapag the rules of the legislature, the internal rules of the legislature, whether it's the Senate or the House, that's just a guide for you to exercise your powers because your power really is in the plenary and ultimately it's a numbers game. Hindi ba ganun yon? So kung babalik po tayo dun sa kung gusto na nakararami, edi may trial na tayo ngayon. Hindi kasi nakonsulta ng mabuti yung body. Kasi sa timing naman ng pag-file. Hindi namin kasalanan yun. Do not blame the Senate on when the articles of impeachment were filed. Wala kaming hand doon. Yung timing na yun. Sa timing na yun, very late in the last day, hindi nga ako sure kung may quorum pa eh. So tama yun. So no one is to blame na hindi siya na-actionan officially ng body. But now na nandyan dapat aksyonan na officially ng body. So dapat nagkukonsulta na ang Senate President sa mga senador. At yun na nakukulangan ka, sir, yung consultation with your colleagues. I'm sure baka nagkukonsulta nga siya, but baka nga the majority is backing up his timetable. Exactly my point. That's why I am presenting an alternative point of view. Exactly my point, ito sir. Ito ang tamang point of view. Is it a safe assumption that since kayo pa lang ang nagsasalita and si Senator Risa, the rest would tend to back the SP's position? I'm not making that assumption, but I'm not making that assumption. So, ang maganda sigurong gawin ng Senate President, magpatawag na po siya ng kahit caucus man lamang. If you were Senate President now, is that what you would have done? Mag-caucus muna. It's not the official meeting of the Senate as a court, but caucus muna.